Ang kawawang babaeng ito ay nag-apply ng trabaho sa maraming kumpanya ngunit nabigo. Ngunit palagi siyang naniniwala na kung magpupursige siya magtatagumpay siya balang araw. Ngayon nakatayo siya sa bus nang biglang may lumipad na sasakyan papunta sa kanya mula sa malayo. Nakatayo doon si Yoram na tulala. Malakas na tumama ang sasakyan sa lupa at pagkatapos ay mabilis na gamulong patungo sa Yoram sa bilis na 5 metro bawat segundo. Sa sobrang takot ni Yoram na nanlaki ang mga mata nanigas ang buong katawan. Hindi alam kung saan tatakbo palapit ng palapit ang sasakyan kay Yoram. Nang 1 metro na lang ang layo kay Yoram biglang sumulpot ang isang misteryosong lalaki at niyakap siya. Tapos tumalikod siya at umiwas sa sasakyan. Bumangga ang sasakyan sa hintuan ng bus ng napakalakas. Nabasag ang baso sa daan-daang maliliit na piraso. Nang akala nilang dalawa ay ligtas na sila malapit na ang panganib. Papalapit pa rin dumaan ang sasakyan sa hintuan ng bus. Nang bumagsak ang harapan ng sasakyan sa lupa ay dahan-daang tumama ang likod ng sasakyan sa kanilang dalawa. Makalipas ang mahabang panahon ligtas at maayos pa rin silang dalawa. Nang imulat ni Yoram ang kanyang mga mata at makita ang eksenang nasa harapan niya mas nagulat siya. Ang lalaki sa kanyang harapan ay nagawang suportahan ang isang kotse na tumitimbang ng ilang tonelada gamit lamang ang isang braso. Sa sandaling ito ang teorya ng relativity ni Einstein ay hindi nawasto. Gayunpaman dahil may pinsala sa ulo si Yoram hindi pa niya nakikita ang mukha ng lalaking nagligtas sa kanya bago siya nawalan ng malay. Nang magising siya wala ng oras si Yoram na balutan ang kanyang sugat at nagmamadaling pumunta sa airport dahil 3 taon na niyang hinihintay ang pagkakataong ito sa pakikipanayam. Ang mga tagapanayam nang makita ang dumudugong ulo ni Yoram ay pinayuhan siya na pumunta muna sa ospital ngunit pinilit ni Yoram na tapusin ang pakikipanayam bago pumunta sa ospital. Ngunit bago pa makapagsalita si Yoram ay nahimatay siya. Ang matiyagang diwa ni Yoram ang nagpakilos sa babaeng pinuno. Kaya lang ang clumsy na si Yoram ay tinanggap para magtrabaho sa passenger service sa airport. Ngunit sa kanyang unang araw sa trabaho nakatagpo si Yoram ng gulo sa paliparan. Patuloy na hinahampas ng isang lalaki ang automatic check-in machine gamit ang kanyang malita. Lumalabas na hindi siya nasisiyahan sa discriminatory behavior ng airport staff dahil ang iba ay maaaring pumunta sa counter para kumuha ng tiket habang kailangan niyang gawin ito sa makinang ito. Matapos malaman ang dahilan nagmamadaling nagpaliwanag si Yoram ngunit ayaw makinig ng lalaki sa paliwanag ng isang hamak na empleyado. Kinuha na lang niya ang kanyang malita at sinira sa harap ni Yoram. Umakyat si Yoram para pigilan siya ngunit hindi sapat ang lakas niya para pigilan ang lalaking ito. Sa wakas hindi na napigilan ni Yoram at ibinuka ang kanyang bibig para isumpa ang lalaki. This time galit na galit siya kaya agad niyang hinawakan ang kwelyo ni Yoram. Hindi napigilan ni Yoram na itulak ang kanyang kamay. Sa sobrang galit niya ay sasampalin na niya si Yoram nang biglang sumulpot si Suyon. Hinawakan ni Suyon ang palso ng lalaki. Gustong hilahin ng lalaki ang kamay niya pero kahit anong pilit niya ay wala siyang magawa. Si Suyon ay sobrang kalmado sa sandaling ito. Sa sandaling ito tinanong ni Suyon ang lalaki kung alam niya na ang automatic check-in machine ay nagkakahalaga ng 20 milyong won. 3 makina ang nasira ng lalaki kaya halos 60 million won. Nang marinig ang numerong 60 million won natakot ang lalaki at mabilis na hininaan ang boses para itanong kung ano ang gusto ni Suyon sa huli. Dahan-daang lumapit si Suyon sa tenga ng lalaki at sinabing you're done for. Kaagad pagkatapos ang lalaki ay dinala ng mga tauhan ng seguridad sa paliparan. Umakyat si Yoram para pasalamatan si Suyon sa pagtulong sa kanya. Tinanong ni Yoram si Suyon kung saang airline siya kadalasang sumasakay. Gusto niyang bigyan siya ng ilang benepisyo bilang pasasalamat ngunit kinuha ni Suyon ang kanyang employee card. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang nagtatrabaho sa departamento ng serbisyo sa customer. Sa hindi inaasahang pagkakataon magkatrabaho silang dalawa. Matapos malaman ng superior ang lalaking nakabasag ng 3 automatic check-in machine pinagalitan niya si Yoram. Wala namang ginawang masama si Yoram pero napag-alitan siya ng hindi makatarungan kaya galit na galit siya. Hinanap niya ang kanyang malapit na kaibigan na nagtatrabaho sa airport na katulad niya upang pagtitiwalaan. Narinig ng matalik na kaibigan ni Yoram na si Unsub ang kwento at pagkatapos ay ikinwento ang tungkol kay Suyon.
Si Suyon ay isang mabuting mag-aral ngunit hindi siya nakikisama sa sinuman. Malamig din ang pakikitungo ni Suyon sa mga tao sa paligid niya. Bago iyon, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari sa airport na nagpaalam sa lahat ng nagtatrabaho sa airport tungkol kay Suyon. Sa oras na iyon, sa panahon ng proseso ng transportasyon ng bagahe dahil sa kagiat na oras, itinulak ng isang empleyado ang cart ng bagahe ng napakabilis. Sa oras na ito, may isang bata na nakatayo sa kanyang harapan ngunit dahil nakaharang ang kanyang paningin, hindi niya nakita ang bata. Sa mapanganib na sandali, biglang sumugod si Suyon. Sa pagkakataong ito, nagulat ang lahat sa nakita nilang eksena. Ginamit ni Suyon ang kamay niya para harangan ang luggage cart. Ang bakal na hawak ni Suyon ay depekto at deformed. Ang lakas na ito ay talagang nakakatakot. Pagkaalis ni Suyon kasama ang bata, dahan-daang nahulog sa lupa ang lahat ng malita. Dahil sa insidenteng ito, kilala ng lahat ng nagtatrabaho sa airport si Suyon. Pero ang hindi nila alam ay si Suyon ay isang first-class disabled na tao. 10 taon na ang nakalilipas dahil sa isang aksidente sa trapiko, nawalan ng braso at binti si Suyon. Dahil si Suyon ay nilagyan ng prosthetic na braso at binti na gawa sa metal, kaya nagkaroon siya ng walang hanggan na lakas. Noong araw na iyon, nakatayo si Suyon sa ilalim ng balkonahe ilong sa ulan nang hindi sinasadyang nabuhusan ni Yoram ang kanyang manggas ng tubig ulan. Habang paulit-ulit na nakayuko si Yoram para humingi ng tawad, biglang sinipsip ang kwintas niya sa kamay ni Suyon. Pagkatapos ay kinuha ni Suyon ang kwintas at ibinalik kay Yoram. Nagulat si Yoram sa eksenang nasa harapan niya kaya napatigil siya. Si Suyon ay orihinal na malamig na tao kaya hindi na siya nagsalita pa at kinuha ang kanyang payong at umalis. Pagkatapos ng trabaho, nakilala muli ni Suyon si Yoram. Nakilala ni Yoram si Suyon sa unang tingin. Sa hindi inaasahan, si Yoram ay nasa parehong departamento ni Suyon. Tila kinulong na naman ng tadhana ang dalawa. Mula doon, opisyal na nagsimula ang kanilang kwento. Hindi nagtagal, isang matandang babae ang nawalan ng anak sa airport. Mabilis siyang humingi ng tulong kay Suyon. Sa oras na ito, dumating din si Yoram para tumulong. Ngunit nang malaman ni Yoram na ang anak ay 31 taong gulang, na labis na nagulat si Yoram. Akala ni Yoram nagbibiro si Suyon. Paano mawawala ang isang 31 taong gulang na nasa hustong gulang? Agad na ipinakita ni Suyon kay Yoram ang medical records ng nawawalang lalaki. Matapos tingnan ni Yoram ang mga record ng medikal, agad niyang napagtanto ang kabigatan ng problema. May sakit pala sa pag-iisip ang nawawalang lalaki. Kung hindi siya matagpuan sa lalong madaling panahon, maaaring may mangyari na hindi inaasahan. Matapos matanggap ang balita, agad na inutusan ng superior ang lahat ng tauhan na hanapin ang lalaking ito. Ang tanging palatandaan ay ang nawawalang lalaki ay nakasuot ng dilaw na sando. Sina Yoram at Suyon ay nasa isang grupo. Nang pumunta si Suyon sa restroom para tingnan, biglang may nakita si Yoram na lalaking nakadilaw na sando sa harapan niya. Kaya hindi na hinintay ni Yoram na lumabas si Suyon at hinabol siya ng mag-isa. Paglabas ni Suyon sa restroom ay nakita niyang nakaalis na si Yoram. Sa oras na ito, sa hindi kalayuan, tinawag ng isang lalaki ang staff ng airport pabalik. Nilaybot ng mata niya ang paligid. Tinanong niya ang airport staff kung bakit nagbago ang schedule ng flight. Habang sumasagot ang mga tauhan, nagsimulang uminit ang kanyang mukha at nagsimula siyang magwala. Sinabi niya, "Sino ang nagsabi sa iyo na magagawa mo iyon? How dare you change your flight nang hindi sinasabi sa akin?" Napukaw ang atensyon ni Yoram sa kakaibang kilos at paraan ng pagsasalita ng lalaki. Marahil siya ang taong hinahanap ni Yoram. Bigla siyang nabaliw at sinimulang hampasin ang staff ng airport. Nagmamadaling lumapit si Yoram para payuhan siya. Akala niya ay isang doktor si Yoram na dumating para kunin siya. Kaya lalo siyang nawalan ng kontrol. Hinugot niya ang metal na poste sa tabi niya at sumugod kay Yoram. Sa sandaling ito, biglang sumulpot si Suyon at niyakap si Yoram para protektahan. Pagkatapos ay itinaas ni Suyon ang kanyang kamay para kunin ang suntok ng lalaki. Ngunit ang kakaiba ay biglang yumuko ang bakal na poste sa 90 degree na anggulo. Malinaw, ito ay hindi makatwiran sa lahat. Nang makita ito, natakot ang pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Pero napakalma ni Suyon. Walang kahit isang sugat sa katawan ni Suyon.
Nang si Yoram ay protektado ni Suyon, naalala agad ni Yoram ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Parang nakilala na niya ito dati. Isang taon na pala ang nakalipas noong nasa bus stop si Yoram, may isang sasakyan ang naaksidente at nabaligtad. Nang tatamaan na sana nito si Yoram, dumating si Suyon sa oras at ginamit ang kanyang braso para harangan ang lumilipad na sasakyan at iniligtas siya. Pagka-uwi naalala ni Yoram ang eksena sa airport. Sigurado si Yoram na si Suyon ang nagligtas sa kanya noong taong iyon. Kaya nagpunta siya upang hanapin siya. Tinanong ni Yoram si Suyon kung nailigtas siya nito noon. Pero itinanggi ito ni Suyon at sinabing hindi pa sila nagkikita. Pero sa nangyari kanina hindi naniwala si Yoram sa sinabi ni Suyon. Itinago ito ni Suyon dahil ang kanyang metal na braso ay may 66 na smart chips na konektado sa kanyang mga ugat. Bagamat siya ay may higit sa tao na lakas, ang kanyang katawan ay iba sa mga normal na tao, kaya siya ay lubos na may kamalayan sa sarili. Upang hindi matuklasan ng iba na abnormal ang kanyang katawan, namuhay siya ng malamig at sinubukang lumayo sa iba. Kahit na sila ay kanyang mga kasamahan, siya ay pinananatili pa rin ang isang malamig na saloobin. Sa oras ng pagkain gusto ng isang kasamahan na kumain kasama niya, ngunit hindi siya kumain kasama ang kanyang mga kasamahan, kaya kinuha niya ang tray ng pagkain at pumunta sa ibang lugar. Tapos nagluto siya ng pansit mag-isa. Sa sandaling iyon nakita ni Yoram ang eksenang ito. Nang makitang hindi kumain ng tanghalian si Suyon, espesyal na binili ni Yoram ang tinapay para sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang magbuhos si Yoram ng mainit na tubig para ihalo ang noodles, aksidente niyang natapon ang 4 na buong tasa ng noodles. Mabilis na inabot ni Suyon para saluhin ito. Pagkaraan ng isang segundo nasunog ang kanyang kamay hanggang sa ito ay namula. Natakot si Yoram at mabilis na kumuha ng yelo para ilapat sa kamay ni Suyon. Pero sabi niya, wala akong nararamdamang sakit. Paulit-ulit na tinanong ni Yoram si Suyon kung masakit ba. Ngunit nanatiling pareho ang kanyang sagot. Labis na nagulat si Yoram kaya sinampal niya ito. Galit na paliwanag ni Suyon na ang kanang kamay at braso lang niya ang walang nararamdamang sakit. Noon lang napagtanto ni Yoram na medyo naging mabigat ang kanyang kamay, kaya mabilis siyang humingi ng tawad kay Suyon. Sa sandaling ito nakita ni Suyon ang utu-uto na si Yoram at biglang ngumiti. Noong araw na iyon biglang nakatanggap ang customer service department ng airport ng isang nagbabantang tawag sa telepono. Isang misteryosong lalaki ang nagpahayag na siya ay nagtanim ng bomba sa paliparan. Nagtatrabaho si Yoram nang makita niya ang isang lalaking naghihinala. Palihim siyang naglalagay ng itim na bag sa basurahan. Labis na curious si Yoram kaya maingat niyang binuksan ang itim na bag para makita kung ano ang nasa loob. Laking gulat ni Yoram nang makita ang bagay na nasa loob ng bag. Pagkatapos ay tumawag siya sa customs police para pumunta at tingnan. Nang makita nila ang bagay sa loob ng itim na bag, laking gulat din nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bag ay naglalaman ng mga gold bar na nagkakahalaga ng bilyong won. Kinuha ng pulis ang ginto. Hindi nagtagal may lumitaw na mag-asawa. Palihim silang naghanap ng mga basurahan. Parang may hinahanap sila. Habang sila ay tumatawag sa telepono, si Yoram na nakatayo sa tabi nila ay hindi sinasadyang narinig ang kanilang pag-uusap. Sigurado siyang may kinalaman sila sa mga gintong bar. Sa sandaling ito biglang sumulpot si Suyon. Kaya naman mabilis na sinabi sa kanya ni Yoram ang tungkol dito. Ngunit sinabi ni Suyon kay Yoram na ito ay isang bagay para sa kaugalian at walang kinalaman sa kanilang trabaho. Ngunit naisip ni Yoram na ito ay mas mahalaga kaysa sa trabaho na kanilang ginagawa. Isa pa, gusto niyang laging purihin ng mga nakatataas, kaya hindi niya madaling palampasin ang pagkakataong ito. Kaya pumunta siya sa security room sa airport at sinabi sa kanila ang tungkol dito. Nang makabalik siya sa kanyang opisina, pakiramdam niya ay may magandang nagawa siya. Nang makitang walang tao sa silid, tumalon siya upang magdiwang. Ngunit sa sandaling iyon pumasok ang kanyang team leader si Sokon. Masayang pumunta si Yoram para sabihin kay Sokon ang katatapos lang niyang gawin. Naisip ni Yoram na siya ay papurihan ng team leader. Pero hindi iyon inisip ni Sokon. Tinanong ni Sokon si Yoram kung kumusta ang trabaho niya. Hindi alam ni Yoram ang sasabihin. Nagpatuloy si Sokon, nagtatanong kung hinahayaan ba ni Yoram si Suyon na pamahalaan ang ganoong kalaking lugar. Napagtanto ni Yoram na napabayan niya ang kanyang trabaho.
Sobrang sama ng loob niya. Then she went to see Suyon who was working alone. Naisip ni Yoram na si Suyon ay mataas ang pinag-aralan at mahal ng pinuno ng pangkat ngunit siya ay walang kakayahan at mahilig manggulo. Tanging kapag sinubukan niyang makamit ang ilang mga tagumpay ay hindi siya mabubuli ng iba. Ngunit ang iniisip ni Yoram ay tinutulan ni Suyon. Hindi nakakakuha ng anumang sympathy labis na nabalisa si Yoram. Dahil doon nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Yoram at Suyon. Pagkatapos noon galit na naghiwalay ang dalawa para magtrabaho. Ang isa pang customer ang lugar ng serbisyo ay nakatanggap ng isang nagbabantang tawag sa telepono. Sinabi ng estranghero na ang paliparan ay sasabog sa loob ng kalahating oras. Sa oras na ito pumunta si Suyon sa tubig. Nang biglang may narinig siyang tumatawag sa telepono. Sa oras na ito ang tumatawag na terorista ay nahuli rin ni Suyon. Nang buksan ni Suyon ang ilaw nakita niya ang isang batang lalaki na mukhang high school student. Mayabang na sinabihan ng bata si Suyon na lumabas at huwag makialam sa negosyo ng ibang tao. Ngunit si Suyon ay nakatayo pa rin doon ng tahimik nang walang sinasabi. Nang masiglang naghahanda sa pag-alis ang bata agad na kumilos si Suyon. Hinawakan ni Suyon ang kwelyo ng bata at inihagis ito sa lupa. Pagkatapos ay kinaladkad ni Suyon ang bata palabas sa hallway. Isang braso lang ang ginamit ni Suyon para aipin ang bata sa dingding. Ayaw pala ng bata na mag-free trip sa Japan kasama ang kanyang mga magulang. Kaya nilalaro niya ang malicious prank na ito. At ang kanyang mga magulang ay ang 2 taong inakusahan ni Yoram. Sila ang nagdala ng mga paninda para sa mga smuggler. Kaya nakakuha sila ng libreng biyahe. Dapat ay binayaran nila ang kanilang mga aksyon. Matapos ayusin ang usaping ito tahimik na sinundan ni Suyon si Yoram. Na-realize ni Suyon na sobrang harsh niya kay Yoram kanina. Kaya nagpa siya siyang kunin ang walkie-talkie at humingi ng paumanhin sa kanya. Nang mga sandaling iyon biglang nahulog ang isang billboard. Sa kabutihang palad nakuha ni Yoram ang billboard sa oras. Ligtas din ang batang nakatayo sa tabi nito dahil doon. Noon lamang napagtanto ni Yoram na bagaman ang kanyang trabaho ay tila maliit at hindi gaanong mahalaga ito rin ay napakahalaga at hindi maaaring palampasin. Noong araw na iyon si Yoram Suyon at ang buong customer service department ay inilipat sa ibang lugar para magtrabaho. Nang dumating ang pinuno ng isa pang departamento na nagtatrabaho sa kanila upang batiin sila biglang nanlamig si Suyon dahil ang lalaking ito ay naging sanhi ng pagkaparalisa ng isang braso at paa ni Suyon 15 taon na ang nakakaraan. Ang lalaking ito ay nakatatandang kapatid din ni Suyon na nagngangalang Donggan. Si Suyon ay naaksidente sa trapiko habang sinusubukang iligtas ang kanyang kapatid. Dahil doon nabali on the spot ang kanang braso at kanang binti ni Suyon. Pagkatapos ng paggamot na iligtas niya ang kanyang buhay. Ngunit mula noon siya ay may kapansanan. Hindi matanggap ni Suyon ang sarili na ganito. Kaya nagtungo siya sa hagdan at nagpa siya na wakasan ang miserableng buhay. Ngunit nang itulak ni Suyon ang wheelchair control lever isang PhD. Biglang sumulpot para iligtas siya. Mas maswerteng sa pamamagitan ng kanyang mga taon ng pananaliksik ang PhD. Lumikha ng metal na binti at braso para kay Suyon. Mula noon na ibalik ni Suyon ang kanyang buhay bilang isang normal na tao. Noong araw na iyon sa airport aksidenteng nakilala ni Suyon ang kanyang kapatid na matagal na niyang hindi nakikita. Ngayon ang kapatid ni Suyon ang namamahala sa pagpaplano at pagpapatakbo ng paliparan. Halatang nakilala rin ni Suyon ang kanyang kapatid. Pero sobrang lamig ng mga mata ni Suyon. Tila hindi natutuwa ang magkapatid sa muling pagkikita. Ngayon ang dalawa ay hindi naiiba sa mga estranghero. Pagkauwi nagtaka si Dongjan kung bakit naging normal si Suyon. Kaya hinanap ni Dongjan ang aplikasyon ni Suyon sa trabaho na nagsasaad na si Suyon ay may suot na makina na tumulong sa kanyang mga aktibidad. Nagulat ito kay Dongjan. Nang maglaon sa pulong ginamit ni Dongjan ang dahilan na ang suot ni Suyon ng electronic device ay makakaapekto sa kaligtasan ng airport at humiling ng investigasyon kay Suyon. Nang marinig niya ang balita pumunta si Suyon kay Dongjan. Nang makarating sila sa isang desyerto na lugar tinanong ni Suyon si Dongjan kung bakit kailangan nilang imbestigahan ito. Sinabi ni Dongjan na ginawa niya ito dahil gusto niyang umalis si Suyon. Sabi ni Dongjan si Suyon ay katulad pa rin ng dati. Na mahilig siyang sumunod sa mga tao sa paligid at inisin sila.
Noong panahong iyon sinabihan ni Dongguan si Suyon na huwag siyang sundan. Ngunit ayaw makinig ni Suyon. Kaya naman naaksidente si Suyon. Napag-alaman na 12 taon na ang nakalilipas si Dongjon ay binugbog ng isang grupo ng mga thug at dinala. Nag-aalala si Suyon sa kapatid niya kaya hinabol niya sila sakay ng motor niya. Yung ibang sasakyan gustong mawala si Suyon biglang nagpreno ng malakas. Dahilan para hindi makapag-react si Suyon sa oras at bumangga sa likod ng kotse. Nakahiga si Suyon sa pool ng dugo ni na nakatingin sa kapatid. Kuya, iligtas mo ako. Ngunit sinamantala ni Dongjon ang pagkakataon para makatakas. Ngayon nang magkita muli si Suyon sa kanyang kapatid sinabi sa kanya na nangyari ang aksidente dahil hinabol ni Suyon si Dongjon. Sa sobrang galit ni Suyon ay napahawak siya sa kwelyo ng kapatid. Hindi talaga maintindihan ni Suyon kung kapatid niya ba si Dongjon o hindi. Pero sabi ni Dongjon dahil nag-asawa ulit ang tatay ko nagkaroon kami ng panandaliang relasyon. Maliban sa salitang hindi sinasadya walang ibig sabihin si Suyon kay Dongjon. Labis na nadismaya si Suyon. Hindi niya napigil ang umiyak. Tinawag ni Suyon na bastos ang kapatid at tumalikod na para umalis. Pagkatapos noon nailabas na lang niya ang kanyang galit sa isang metal plate sa tabi niya. Pagkaalis ni Suyon tahimik na lumuha si Dongjon. Sa katunayan hindi alam ni Suyon na ginawa ito ni Dongjon para protektahan si Suyon. Natakot si Dongjon na baka masaktan si Suyon. Gaano kayabang ang isang makapangyarihang babae? Dahil pinigilan ni Yorom ang babae na itapon ang custom seal. Ngayon ay mayabang niyang hiniling na lumuhad si Yorom at humingi ng tawad. Ang kanyang ama ay miyembro ng National Assembly. Kaya naman siya nagkaganyan. Masyado na pala siyang nabili sa ibang bansa kaya na-overload at selyado ang kanyang bagahe. Gusto niyang iwasan ang customs duties kaya palihim niyang itinulak ang mga bagahe sa banyo. Nang tanggalin na sana niya ang selyo naabutan siya ng airport security staff na papaalis na sa trabaho. Kaya tumawag ang security staff na si Yongjo para iulat ang kanyang kaso. Sa sandaling iyon dumaan si Yorom. Nang marinig ang pagtatalo ng dalawa mabilis silang pinigilan ni Yorom. Itatapon pa sana ng babae ang selyo ngunit pinigilan ito ni Yongjo. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay para sampelan si Yongjo ngunit madaling napigilan ni Yongjo. Dahil sa sobrang galit ay kinagat ng babae ang kamay ni Yongjo. Nakita ito ni Yorom at pinigilan siya. Pero sinampal niya ng malakas si Yorom. Sa sobrang galit ni Yorom ay maiiyak na siya. Nang makitang napakatigas ng ulo ng babae walang ibang pagpipilian si Yongjo kundi gumamit ng puwersa para kontrolin siya. Pagkatapos ay ibinigay nila ang babae sa customs officer. Pero hindi nila alam na may nabangga sila na hindi dapat. Sinabi ng babae na siya ay sinaktan at pinilit sina Yorom at Yongjo na lumuhad at humingi ng tawad. Binyantaan din niya sila ng kanyang ama sa pamamagitan ng paggamit sa posisyon nito bilang miyembro ng National Assembly. Dahil napakalaki ng suporta ng kabilang partido maaari lamang imbestigahan ng pangkat ng seguridad sa paliparan ang bagay na ito. Dahil tapos na si Yongjo sa trabaho noong mga oras na iyon. Ang employee card ng kotse ni Yorom na nahulog sa restroom ay kinuha ng airport security team. Kaya tinanong nila si Yorom kung sino ang airport security officer na nambugbog sa pasahero. Ayaw ni Yorom na ipagkanulo ang kaibigan. Kaya nagsinungaling siya na hindi niya kilala ang kabilang partido. Pero mukhang nahulaan ng security team kung sino ang babaeng security officer matapos marinig ang kwento ni Yorom. Napakabilis na laman ng senior manager ng airport na si Hisang ang impormasyong ito. Upang maprotektahan ang reputasyon ng airport inutusan niya si Sokon na humingi kaagad ng tawad ang mga tauhan nito sa pasahero. Kahit na kailangan niyang lumuhad kailangan niyang ayusin ang usaping ito minsan at para sa lahat. Sa oras na ito ayaw ni Yorom na mapahiya ang kanyang team leader. Kaya pumayag siyang humingi ng tawad. Hindi naman big deal na magpaluhod lang sa isang empleyado. Alam na ni Yongjo ang tungkol dito. Dahil hindi niya gustong maranasan ni Yorom ang mga kahihinatnan ng kanyang pagkakamali nagmamadaling tumakbo si Yongjo sa airport. Sa oras na ito ang isa pang pasahero ay nakaupo sa silid na may mapagmataas na ekspresyon. Sa sandaling ito biglang pumasok si Suyon. Nasira ang water heater sa kwarto. Kaya pumunta si Suyon dito para ayusin. Mabilis na dinala ni Sokon si Yorom dito.
Bakas pa rin ang mukha ng babaeng pasahero. Nang hihingi na sana ng tawad si Yorom, nagulat ang lahat sa hitsura ni Suyon. Nang hihingi na sana ng tawad si Yorom ay nagkagulo si Suyon sa tabi niya. May napagtanto si Yorom sa mga kilos ni Suyon. Naalala niya ang mga sinabi noon ni Suyon na kung hindi niya sasabihin ang sa tingin niya ay tama, hindi niya maririnig ang gusto niyang marinig. Hinimok ng manager na katabi niya si Yorom na humingi ng tawad. Sa oras na ito sinabi ni Yorom ang tungkol sa nangyari sa banyo. Pagkatapos hiniling ni Yorom sa babaeng pasahero na humingi ng tawad sa kanya. Nang marinig iyon agad nagalit ang babaeng pasahero. Sinabi pa niya na maghahanap siya ng abogado para magdemanda sa paliparan. Ngunit sa sandaling ito ang kanyang boses ay nanggaling sa telepono. Tiyak na huwag sabihin sa aking ama ang tungkol dito. Kapag nalaman niya yun, bugbugin niya ako hanggang mamatay. Ni-record pala ni Suyon ang pag-uusap na ito sa kanyang abogado habang inaayos ang water heater. Gusto lang pala niyang takutin ang lahat sa airport para kanselahin ang customs clearance. Dumating si Suyon sa oras upang tumulong na labis na naantig kay Yorom. Sa huli sa sando lang nailabas ng babaeng pasahero ang galit. Sa oras na dumating si Yongjo naayos na ang lahat. Dahil dito sa unang pagkakataon pinuri si Yorom ng team leader na si Sokon dahil sa mahusay na trabaho. Sobrang na-touch nito si Yorom. Hindi niya napigil ang maluha dahil kailangan niyang humingi ng tawad noon pa man. Hindi niya naisip na humingi ng hustisya para sa kanyang sarili. Ngunit ngayon lahat ng kanyang tapang at lakas ay salamat kay Suyon. Sa oras na ito nakatayo sa likod si Suyon tahimik na nakatingin kay Yorom. Matapos makita ni Sokon si Suyon pinuri niya ang kanyang pagganap ngayon bilang napakahusay. Nang mag-isa si Suyon tahimik niyang tiningnan si Yorom. Nang makitang tuwang-tuwa si Yorom na umiiyak parang unti-unti siyang nagustuhan ni Suyon. Sa oras na ito isang vacuum cleaner robot ang naakit ng metal na braso ni Suyon. Patuloy na sinusundan ng robot si Suyon. Gustong iwasan ni Suyon ang robot na ito at tumakbo patungo kay Yorom. Sa malapit na distansyang ito ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok ng hindi maayos. Kasabay nito sa airport mangganganak na ang buntis. Ngunit ayaw niyang manganak dahil hindi pa nagpapakita ang kanyang asawa. Ngunit hindi niya alam na sa mga oras na ito ay lumipad na pala ang kanyang asawa mula sa ibang bansa at kararating lang sa airport nang ihatid ito ng mga tauhan ng airport dahil may problema sa kanyang passport. Nang makita na ang buntis ay determinado na kung hindi niya makikilala ang kanyang asawa hindi siya mangganganak, sabi ni Yorom, tiyak na hahanapin ko ang iyong asawa at ibabalik siya. Sinabi ito ni Yorom para masiguro ang kaligtasan ng buntis at ng sanggol. Noon lang pumayag ang buntis na pumunta sa Central Hospital sa tabi ng airport. Dahil dati nang gumamit ng pekeng pasaporte ang kanyang asawa, nais ng immigration officer na pabulaykan siya sa kanyang bansa. Nakiusap ang asawa ng buntis sa lahat ng nandito na makita niya ang kanyang kapatid, bagong silang na anak at pagkatapos ay umalis. Pero aksidenteng tinanggihan siya ng immigration officer. Sa gilid na ito nagmamadaling pumunta si Yorom para hanapin ang asawa ng buntis. Ipinadala pa niya ang kanyang larawan kay Suyon. Sinabi ni Yorom kay Suyon na kung nakita niya ang tao sa larawan dapat niyang sabihin sa kanya. Sa oras na ito pumunta si Suyon sa exit office para ayusin ang water purifier. Dito aksidenteng nadiskubre ni Suyon na ang lalaking nasa harapan niya ay ang taong hinahanap ni Yorom. Sa sandaling ito dumating ang opisyal ng imigrasyon upang tawagin ang pangalan ng asawa ng buntis at malapit nang dumating ang eroplano sa kanyang bansa. Naghahanda na ang immigration officer para ilagay sa eroplano ang asawa ng buntis. Mabilis na kinontak ni Suyon si Yorom at sinabi sa kanya na malamang na hindi makikita ng asawa ng buntis ang kanyang asawa at mga anak. Dahil malapit nang lumipad pabalik sa kanyang bansa ang asawa ng buntis, hindi pa rin makatabi si Yorom at panoorin ang asawa ng buntis na sobrang lapit sa kanyang asawa at mga anak, hindi pa rin sila nakikita. Kaya't nagpasya siyang puntahan ang kanyang superior at magmakaawa. Sa pagkakataong ito sinamantala ng asawa ng buntis na pumunta sa banyo para tawagan ang kanyang asawa. Sa tawag sa telepono sobrang attached at desperado silang dalawa. Nang makita ang eksenang ito nakaramdam din ng pagkasira ng puso ang security officer na nakatayo sa tabi niya. Paglabas niya ng restroom tinulak niya ang airport staff at tumakbo palayo.
Nakita ito ni Suyon at mabilis siyang hinabol. Desperado siyang tumakbo palayo habang si Suyon ay nakasunod na malapit sa likuran. Tumigil lang siya nang wala na siyang matatakbuhan. Nakiusap siya kay Suyon na makita niya ang kanyang asawa at anak ngunit walang karapatan si Suyon na gawin iyon. Sa kritikal na sandali naglabas siya ng panulat sa kanyang bulsa at itinutok kay Suyon. Kaagad pagkatapos noon sinaksak niya si Suyon. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagbangga ng bakal. Sa sandaling ito labis na nagulat ang lalaki. Pagkatapos ay inilabas ni Suyon ang panulat sa kamay. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang lalaki. Sinugod niya si Suyon. Umiwas si Suyon sa pamamagitan ng inertia dahilan para mahulog siya sa hagdanan. Sa kabutihang palad nahuli siya ni Suyon sa oras. Pagkatapos ay binuhat siya ni Suyon ng isang light lift lang. Sa oras na ito nasagasaan ng security team. Nagmamadaling tinapakan ni Suyon ang panulat at inilagay ang braso sa likod niya. Si Suyon para maitago ang kanyang sikreto ay sinabi sa airport security team na ayos lang siya. Pero nagkataon ngayon lang nakita ni Dong Gian ang eksena. Labis na nagulat si Dong Gian sa nangyari. Sa kabilang banda sinabi ni Yorom kay Sokon ang tungkol dito. Sa oras na ito nakatanggap din si Yorom ng larawan ng bagong silang na sanggol. Hinawakan ni Yorom ang larawan at nakiusap kay Sokon na magkita ang kanilang pamilya. Sa wakas sa tulong ni Sokon nag-usap ang buong pamilya sa pamamagitan ng baso. Hindi man makatakbo ang lalaking ito para yakapin ang kanyang asawa at mga anak para sa lalaking ito ang makita ang kanyang asawa at mga anak ay sapat na upang siya ay mapasaya. Naantig din si Yorom at lahat ng nakatayo sa malapit na nakakita sa eksenang ito. Pagkabalik ni Suyon sa trabaho may nangyaring hindi inaasahan. Nang ibaba ni Suyon ang panulat biglang naakit sa braso niya ang metal paper clip at ang fountain pen. Makikitang hindi umaandar ang metal niyang braso. Naisip ni Suyon na baka nasira ang braso ng panulat kanina. Kaya palihim siyang pumasok sa changing room para tingnan ang braso niya. Sa kabutihang palad ang problema ay pansamantala lamang. Sa oras na ito hindi kalayuan sa paliparan ang eroplano ay naghahanda upang lumapag. Nang biglang nagliyab ang mga makina natakot ang lahat ng pasahero sa eroplano. Sa kabilang banda katatapos lang ng trabaho ni Yorom. Naghahanda siyang sunduin ang kanyang ina sa airport nang bigla niyang makita ang eroplano na naaksidente sa himpapawid. Pagkatapos nakatanggap ng text message ang lahat ng empleyado sa airport tungkol sa emergency landing. Nang malaman niyang nasa eroplano ang kanyang ina labis na nag-alala si Yorom. Sa oras na ito naghahanda na rin si Suyon na umalis sa trabaho at umuwi. Sa sandaling iyon nakita niya si Yorom na balisang nakatingin sa eroplano sa kalangitan. Ipinaalala nito kay Suyon kung gaano kasaya si Yorom ngayon lang. Kaya nahulaan niya na may kakilala siya sa eroplano. Mabuti na lang at walang aksidente nang lumapag ang eroplano. Matagal nang naghihintay ang fire truck dito at sinimulan na ang rescue work. Nang makitang tumatakbo si Yorom para hanapin ang kanyang ina pinigilan siya ni Suyon dahil may limitasyon ang lugar na iyon. Ngunit si Yorom ay nagpanik at walang tigil sa pag-iyak at sinabi na ang kanyang ina ay nasa flight na iyon. Matapos malaman ang sitwasyon tinawagan ni Suyon si Sokon. Sinabi ni Suyon kay Sokon na nasa flight ang nanay ni Yorom. Umaasa siyang maipapasok ni Sokon si Yorom sa airport. Ngunit tanggi ni Sokon ang kahilingan ni Suyon. Nakita ni Suyon na labis na nalungkot si Yorom kaya nagpasya siyang kumilos ng mag-isa. On the way tinawagan ni Suyon si Yorom. Matapos tanungin ang pangalan ng nanay ni Yorom agad na ibinaba ni Suyon ang tawag. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo si Suyon sa ambulansya. Nagsinungaling siya na inutusan siya ng kanyang mga nakatataas na pumunta rito para tumulong. Pagkapasok sa airport nagmamadaling tinanong ni Suyon ang bawat pasahero kung sila ba ang nanay ni Yorom. Ang eksenang ito ay nakita rin ng security guard na si Yongjo na nakatayo sa tabi. Labis na curious si Yongjo kung bakit nagpakita si Suyon dito. Sa oras na ito galing sa eroplano ang balitang may nasugatan. Agad namang tumakbo si Suyon doon at ginamo ang sugat ng babae. Matapos malaman na siya ang ina ni Yorom gumaan ang loob ni Suyon. Ngunit nang matanggap ni Suyon ang baso ng tubig ang kanyang braso ay hindi na magamit at nahulog. Sa oras na ito agad na tumakbo ang rescue team. Para hindi malantad nagmamadaling nagtago si Suyon.
Sa wakas nakita ni Yorom ang kanyang ina na ligtas na lumabas. Excited na niyakap ng mag-ina ang isa't isa habang si Suyon ay tahimik na nakatayo sa tabi nila habang pinapanood ang dalawa. Sakalang gumaan ang pakiramdam ni Suyon sa pag-alis. Bago umalis tinawagan ng nanay ni Yorom si Yorom at sinabihang magpasalamat sa taong nagligtas sa kanyang ina sa eroplano. Tapos pumunta si Yorom sa security office para magpasalamat sa kanila. Ngunit sinabi ni Yongjo na hindi nila nailigtas ang ina ni Yorom. Sinabi rin ni Yongjo kay Yorom na tanungin si Suyon. Si Suyon ay may phone noon. Sa oras na ito tumawag si Yorom ngunit hindi sumasagot si Suyon. Nang magamot si Suyon ng phone umuwi siya. Sa oras na ito nagpadala ng text message si Yoriam para makilala si Suyon sa unang lugar na kanilang pagkikita. Dinala ni Yoriam ang backpack ni Suyon na naiwan niya sa trabaho at nakatayo doon at naghihintay sa kanya. Nagdadalawang isip si Suyon kung pupunta ba siya o hindi. Padilim ng padilim ang langit ngunit hindi pa rin nakikita ni Yoriam ang figure ni Suyon. Umuulan ngayon. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas ng iyan-gat ni Yoriam ang kanyang ulo si Suyon ay sumulpot sa kanyang harapan. Tinanong ni Yoriam kung nailigtas ni Suyon ang kanyang ina sa airport ngunit itinanggi ito ni Suyon. Nang sabihin ni Yoriam na nakita ni Yongjo si Suyon sa wakas ay inamin niya ito. Tapos tinanong ni Yoriam si Suyon kung bakit niya ginawa yon. Nagustuhan ba ni Suyon na gumawa ng charity work ng palihim? Agad namang tumango si Suyon. Nagtataka si Yoriam. Tapos gusto mo ako. Dahil sa pangungusap na ito ay natarante si Suyon. Nagkatinginan ang dalawa ng ganoon. Hanggang sa tumigil ang ulan ay sumagot si Suyon ng oo. Noon pa man ay nakadama ng kababaan si Suyon tungkol sa kanyang kapansanan ngunit sa wakas ay nakakuha siya ng lakas ng loob na magtapat kay Yoriam. Sa hindi inaasahan kinabukasan ay dumating si Yoriam para hanapin si Suyon. Nagtataka si Yoriam kung bakit nagustuhan ni Suyon ang isang ordinaryong tao na tulad niya. Samantala noon palang magkakilala at nagkatrabaho ang dalawa. Sa loob ng 3 buwan sinabi ni Suyon na maaaring tumagal ng ilang buwan o ilang taon upang mahalin ang isang tao. Pero para sa kanya inabot lang siya ng 3 segundo. Dahil dito hindi maintindihan ni Yoriam. Ito ay lumabas na maraming taon na ang nakalilipas sa isang tindahan mayroong isang lugar na tinatawag na Where Stars Fall. 9 Love si Suyon kay Yoriam sa unang tingin. Ang nakaraang aksidente sa sasakyan ay si Suyon ding lihim na nagpo-protekta kay Yoriam. Sa oras na ito isang grupo ng mga taong dumadaan ang nakabunggo kay Yoriam dahilan para mahulog siya sa mga bisig ni Suyon. Sa oras na ito naramdaman ni Suyon ang init ng kausap parehong mainit at matamis. Ngunit ang magagandang sandali ay laging panandalian. Nang makitang medyo nahiya ang dalawa mabilis na binitawan ni Yoriam ang mga braso ni Suyon. Pero aksidenteng nadikit ang braso ni Yoriam sa braso ni Suyon. May naramdaman agad si Yoriam. Habang naguguluhan pa si Yoriam mabilis na inalis ni Suyon ang kamay niya. Pagkatapos ay umalis siya sa gulat. Nang bumalik si Yoriam sa kanyang opisina at kukunin na sana ang file para sa kanyang superior hindi niya sinasadyang nakita ang resume ni Suyon sa mesa. Curious na binasa ito ni Yoriam. Sa hindi inaasahang pagkakataon sinabi nitong si Suyon ay isang level 1 disabled na tao. Nang makita ito mas nagulat si Yoriam. Hindi alam ni Yoriam ang gagawin. Tinanong ni Unsub kung ano ang nangyayari sa pagitan nina Yoriam at Suyon. Sasabihin na sana ni Yoriam si Ron nang tumigil siya. Kasabay nito habang sinusuri ang bodega na tuklasan ng mga tauhan ng paliparan ang isang malita na hindi alam ang pinagmulan. Galit na galit ang manager. Itinuring ba ng lahat ang lugar na ito na kanilang bodega at iniwan na lang dito ang kanilang mga malita? Kapag nalaman ng manager kung kanino pagmamayari ang malita na ito tiyak na tatanggalin niya ang taong iyon. Tumayo si Yoriam at sinabing sa kanya ang malita. Nagalit ito sa manager. Ipinaliwanag ni Yoriam na nag-expire na ang kanyang lease at nagpaplano siyang lumipat sa apartment ng kumpanya. Dahil hindi pa siya lilipat sa apartment hanggang bukas maaari na lang niyang iwan dito pansamantala ang kanyang bagahe. Pagkatapos ng trabaho hinayla ni Yoriam ang kanyang malita at naupo mag-isa sa harap ng pinto. Ngayon wala na siyang mapupuntahan. Nagkataon namang nakita ni Suyon ang eksenang ito.
Sinabi ni Suyon na kung hindi tututol si Yoriam maaari siyang manatili sa bahay nito magdamag. Pagkatapos sinundan ni Yoriam si Suyon sa kanyang bahay. Ngunit nag-isip sandali si Yoriam at naramdaman pa rin niya na ito ay hindi nararapat. Nang aalis na si Yoriam tinawag siya pabalik ni Suyon. Sinabihan siya nito na huwag isipin ang relasyon nilang dalawa. Nananatili lang siya sa bahay niya magdamag. Kaya lang si Yoriam ay iniingatan ni Suyon. Naghanda si Suyon ng hapunan para kay Yoriam. Nang makapulot ng tasa si Yoriam hindi sinasadyang magkadikit ang mga kamay ng dalawa. Sa oras na ito naalala ni Yoriam ang pakiramdam kaninang umaga nang hinawakan niya ang kamay ni Suyon. Pero tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Kahit na curious siya ay hindi na siya masyadong nagtanong dahil alam niyang ayaw nitong banggitin ang nakaraan. Iniwasan ni Suyon ang isyo dahil natatakot siya na kapag sinabi niya sa kanya na siya ay may kapansanan siya ay hahamak sa kanya. Kinabukasan nang umalis si Yoriam sa bahay ni Suyon aksidente niyang nasagasaan si Yongjo. Kakalipat lang ni Yongjo sa apartment noong araw na iyon. Akala ni Yongjo ay dito rin nakatira si Yoriam. Sa oras na ito labis na natarante si Yoriam at mabilis na ipinaliwanag na may kilala siyang kaibigan na nakatira dito. Pagdating ni Yoriam sa trabaho dali-dali niyang sinabi kay Suyon na hindi sinasadyang nasagasaan niya si Yongjo kaninang umaga. Sinabihan ni Yoriam si Suyon na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanyang overnight stay sa kanyang bahay kagabi dahil ayaw niyang machichismis siya ng mga tao. Agad namang sumang-ayon si Suyon sa kanya. Pero habang papaalis si Yoriam may ingay sa likod niya. Lumapit si Suyon para tingnan kung sino iyon at nakita niya ang isang madilim na figure na nagbubukas ng pinto at nagmamadaling lumabas. Nang papasok na si Yoriam sa trabaho aksidente niyang nakita ang grupo ni Yongjo na may pinag-uusapan. Nang matapos si Yoriam sa trabaho at bumalik hindi niya iyon inaasahan. Ang kanyang mga kasamahan ay pinagchichismisan tungkol sa kanya at kay Suyon. Galit na galit si Yoriam. Naalala ni Yoriam na kanina lang nag-uusap at nagtatawanan ang grupo ni Yongjo. Kaya agad niyang kinumpirma na si Yongjo ang nagsabi nito. Matapos puntahan si Yongjo galit na pinagalitan ni Yoriam si Yongjo. Ngunit natarante si Yongjo at hindi maintindihan ang sinasabi ni Yoriam. Sa sandaling ito nagpakita si Suyon at hinayla si Yoriam palayo. Sinabi nito sa kanya na noong nag-uusap silang dalawa sa storage room may naroon at narinig ang lahat. Noon lang napagtanto ni Yoriam na mali niyang inakusahan si Yongjo. Pag-uwi ni Suyon galing sa trabaho nakita niya si Yoriam na naghihintay sa kanya sa ibaba. Ngayong gabi maaaring lumipat si Yoriam sa apartment na itinalaga sa kanya ng kanyang kumpanya. Pagkatapos inilabas ni Suyon ang mga bagahe ni Yoriam sa kanya. Hiningi din niya ang numero ng bahay ng apartment na lilipatan ni Yoriam. Sa sandaling makita ni Suyon ang numero ng bahay alam niya na si Yoriam ay naatasan na tumira sa parehong bahay ni Yongjo. Sa sandaling ito labis na nagulat si Yoriam. Naisip niya na pinagalitan niya si Yongjo ng ganoon maghapon. Kaya ngayon ay hindi na siya nang ahas na makita si Yongjo. Sa oras na ito sinabi ni Suyon kay Yoriam narinig ko na walang bagay sa mundo na ito ay nagkataon. Lahat ng nangyayari sa buhay na ito ay may dahilan. Nang marinig ito mas nagulat si Yoriam. Dahil noong maliit pa si Yoriam sinabi na rin ito ng kanyang mga magulang sa kanya. Kaya tinanong ni Yoriam si Suyon kung kilala niya ang ama ni Yoriam. Maliit pa pala si Suyon at ang kanyang kapatid ay madalas silang pumunta sa isang tindahan para maglaro. Ang may-ari ng tindahan ay ang ama ni Yoriam. Sa airport isang mayabang na customer ang nagbuhos ng isang bote ng tubig sa ulo ng isang empleyado sa paliparan. Isa pa patuloy na minumura ng customer ang empleyado. Sinubukan ng empleyado na pigilan ang sarili at sinabihan ang customer na huwag magdala ng mineral water sa eroplano. Labis ang galit ng ibang pasahero matapos itong marinig at sinabing hinawakan muna ng airport staff ang kwelyo nito. Sa pagkakataong ito ipinakita ni Yoriam na nasa tabi niya ang video. Nang makitang may matibay na ebidensya na tahimik ang pasahero at napayuko sa hiya. Sa oras na ito nakita ni Suyon na si Yoriam ay agad na pinawalang bisa ang sitwasyon kaya tumingin siya sa kanya at ngumiti ng may pagmamalaki. Nang gabing iyon hiniling ni Suyon si Yoriam na lumabas para mamasyal. Ibinaba niya ang ulo niya at tumingin sa kamay niya. Biglang may pumasok sa isip niya.
Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay sinubukan niyang ailapit ang kamay sa kanyang ngunit wala pa rin siyang lakas ng loob na hawakan ang kamay nito. Nang magkaroon siya ng lakas ng loob na hawakan ang kamay nito, lumingon ito sa kanya at sinabi sa kanya na noong 9 gulang siya iniwan siya ng kanyang ama. Hindi inaasahan ni Yoriam na kilala ni Suyon ang kanyang ama. Sa wakas hinawakan ni Suyon ang kamay ni Yoriam. Sa pagkakataong ito nagkatinginan ang dalawa. Pumikit si Yoriam. Hindi napigilan ni Suyon na ailapit ang mukha sa mukha niya. Akmang maghahalikan ang dalawa ay narinig na ang tunog ng away. Sinabihan ni Suyon si Yoriam na tumawag ng pulis at pagkatapos ay mabilis niya itong hinalikan sa labi. Maya-maya pa ay tumakbo na si Suyon kung saan nag-aaway ang grupo. Nakita ng thug si Suyon na inaalala ang negosyo ng ibang tao at tuturuan sana siya ng leksyon ngunit madaling nakailag ang thug na kanina lang sumuntok kay Suyon. Tapos hinawakan ni Suyon yung kamaunong thug. Sa sobrang sakit ng bandido ay hindi na niya napigil ang mapasigaw. Nakita naman ito ng isa pang thug at hinampes ng stick ang binti ni Suyon. Nabasag ang kahoy na stick ngunit hindi gumagalaw ang binti ni Suyon. Pagkatapos ay ibinaba ni Suyon ang kanyang braso at ang thug ay itinapon sa basurahan at nahimatay. Pagkatapos ay hindi sinasadyang natuklasan ni Suyon na ang taong binugbog ay ang pinuno ng pangkat ng seguridad na si Kyung-ho. Habang nagtataka si Suyon ay may biglang humawak sa kanya ng electric tan. Agad na nahimatay si Suyon. Nagsimula na ring umusok ang prosthetic limb ni Suyon. Sa oras na pinangunahan ni Yoram ang pulisya sa eksena na wala ang grupo ng mga tao at si Suyon. Sa oras na ito dinadala ni Kyung-ho ang nasugatang Suyon sa doktor. Pagkagising ni Suyon ang kanyang nasugatan na braso ay binalutan ng doktor. Dahil sa matinding sunog ang kanyang braso ay nasira din ang muscles sa braso niya. Ang doktor ay sinabihan si Suyon na huwag nang gumamit ng prosthetic arm o baka maging necrotic ang muscles sa braso niya. Ang doktor sinabi rin sa kanya na gumamit ng wheelchair para gumalaw. Kinabukasan labis na nag-alala si Yoram nang marinig niyang hindi pumasok sa trabaho si Suyon. Tinatawagan niya ito ngunit walang sumasagot. Nagising si Suyon at nakita niya ang mga text message at missed calls ni Yoram. Bigla niyang naalala ang nangyari sa kanilang dalawa noong nakaraan. Sa oras na ito napagtanto ni Suyon na mahal niya si Yoram. Kailangan man niyang harapin ang panganib ng necrosis, ayaw niyang malayo sa taong mahal niya. Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang prosthetic na braso at tumayo. Sumunod naman ay nagpalit siya ng damit. Habang ang doktor nasa labas papalihim niyang kinuha ang susi ng kotse ng doktor at nagmaneho. Pagkatapos ng doktor nalaman niya mabilis niyang tinawagan si Suyon. Ngunit matapos makita ang tawag ng doktor hindi pinansin ni Suyon. Ang doktor agad na nakipag-ugnayan kay Sokon. Ang doktor sinabi kay Sokon na lubhang mapanganib ang sitwasyon ni Suyon. Malamang napupunta si Suyon sa airport para hanapin si Yoram. Kaya mabilis na pumunta si Sokon para tanungin si Yoram. Pero wala siyang alam. Nag-aalalang tinawagan ni Yoram si Suyon at tumakbo kung saan-saan hinahanap siya. Sa wakas nakita niya ito sa rooftop. Nag-aalalang tinanong ni Yoram si Suyon kung bakit siya biglang nawala. Labis daw siyang nag-aalala sa kanya. Bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag niya? Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga masasakit na salita sa kanya na labis na ikinatuwa niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kung paano kami magsimulang mag-date. Nagkatinginan ang dalawa at saka binigyan ng mapusok na halik ang isa't isa. Ngunit ang mga masasayang sandali ay hindi nagtatagal. Ang doktor at galit na naghihintay si Sokon kay Suyon. Ang doktor pinapuna kung bakit kumilos si Suyon sa kanyang sarili. Napansin ni Sokon ang lipstick sa bibig ni Suyon at agad niyang napagtanto ang iniisip ni Suyon. Nang makitang ligtas si Suyon ngumiti ng masama si Sokon at saka umalis. Ang doktor hindi makatiis kaya binigyan niya si Suyon ng tuwalya para panasan ang bibig. Kahit nahihiya tuwang-tuwa pa rin si Suyon. Sa ngayon hindi pa alam ni Yoram ang kalagayan ni Suyon kaya niyaya niya itong lumabas. Ang doktor pinipigilan ni Suyon ngunit matigas ang ulo niyang gustong umalis. Nang makitang matigas ang ulo ni Suyon hindi alam ng doktor ang gagawin. Pero nang makarating si Suyon sa sasakyan biglang nawalan ng kontrol ang kanang kamay niya. Nahulog ang susi sa lupa.
Dahil dito ay agad siyang nakaramdam ng takot. Ngunit makalipas ang isang segundo nakabawi ang braso ni Suyon. Pansamantalang nasira ang kamay. Akala ni Suyon ayos na ang lahat. Ngunit nang yumoko siya para kunin ang susi ay natigilan siya dahil hindi makagalaw ang kanyang mga braso at binti. Bigla na naman nawalan ng kontrol ang braso niya. Sunod-sunod na sinisipsip ng braso niya ang sasakyan. Sa kanya sinubukan niyang ilabas ang kamay niya. Pero kahit anong pilit niya hindi niya magawa. Sa oras na ito nabasag ang salamin na pinto. Pakiramdam niya ay labis siyang walang magawa at walang pag-asa. Pagkatapos ay nabasag ang salamin na pinto ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring sinisipsip sa katawan ng kotse. Ano ang gagawin mo kung ang taong nang-aapi sa iyo sa paaralan ay lumaki at walang kahihiyang kumilos na parang napakalapit niya sa iyo? Siya si Min Jong ang tour guide. Nang makitang si Yoram na nagtatrabaho sa paliparan ay lubhang kapakipakinabang sa paulit-ulit na trabaho ni Min Jong, tuwang-tuwang tumakbo si Min Jong upang batiin si Yoram. Sinabi rin ni Min Jong na magkakaroon siya ng kaibigang maaasahan sa hinaharap. Ang hindi pangkaraniwang saloobin na ito ay labis na ikinagulat ni Yoram. Bago pa makapagsalita si Yoram, inagaw ni Min Jong ang telepono ni Yoram at naisave ang numero ng telepono niya sa telepono ni Yoram. Pagkatapos nito hiniling ni Min Jong si Yoram na lumabas para sa tanghalian ng magkasama. Pagkaalis ni Min Jong hindi pa rin mapakali si Yoram. Dahil dito naalala ni Yoram ang kanyang nakaraan. Walang kamalay-malay na naikuyom ni Yoram ang kanyang kamao. Ngunit sa sandaling pumasok si Min Jong sa banyo ganap na nagbago ang kanyang ugali. Tinawag ni Min Jong ang kanyang matalik na kaibigan para ipagyabang na ngayon lang niya nakilala si Yoram, ang taong binobully niya noong high school. Higit pa rito, sa tanghali hiniling ni Min Jong kay Yoram na tulungan siyang gumawa ng ilang VIP card. Pagkalabas ay idinikit agad ni Min Jong ang mga pangalan ng mga pasaherong susunduan niya sa rehas. Nagkataon ang eksenang ito ay nakita ni Yoram. Malinaw na ang pag-uugali ni Min Jong ay hindi naaayon sa mga regulasyon sa paliparan. Ngunit hindi nang ahas si Yoram na pumunta at magsabi ng kahit ano. Sa pagharap sa taong nang-aapi sa kanya noong high school, labis na natakot si Yoram. Ngunit sa huli si Yoram ay nag-ipon pa rin ng lakas ng loob na pumunta at paalalahanan si Min Jong. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Min Jong. Pero sinubukan pa rin niyang kumilos na masaya at tinanggal ang name tag. Pagkatapos nito tinanggihan ni Yoram ang imbitasyon ni Min Jong sa tanghalian. Sinabi ni Yoram na umaasa siya na wala silang kinalaman sa isa't isa sa hinaharap. Pagkasabi nun ay umalis na si Yoram. Bagamat labis na natarante si Yoram, natutuwa pa rin siya na nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin iyon. Ngunit hindi alam ni Yoram na hindi nilayon ni Min Jong na paalisin si Yoram ng ganoon kadali. Sa gilid ni Soo-hyun mahigpit pa ring sinisipsip ng sasakyan ang braso nito. Sa sandaling ito nagkataon na dumaan si Yoon-sub. Nang marinig ang tunog ng basag na salamin pumunta si Yoon-sub doon upang makitang hindi talaga siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nabasag ang glass door. Nagkalat ang mga tipak ng salamin sa buong lupa. At ang pinto ng kotse ay napinsala din ng husto. Sa oras na ito si Soo-hyun ay nagtatago sa likod ng kotse. Walang tigil na dumudugo ang braso niya. May mali sa robotic arm ni Soo-hyun. Sa oras na ito nagdasal na lang si Soo-hyun na walang makakita sa kanya. Pero nakita pa rin siya ni Yoon-sub. Pagkatapos noon iniuwi ni Yoon-sub si Soo-hyun. Ngunit sa oras na ito ang mga bagay sa silid ay nakakuha ng atensyon ni Yoon-sub. Pagkatapos lumabas tumingin si Yoon-sub sa bahay ni Soo-hyun. Parang may na-realize si Yoon-sub. Sa oras na ito sa loob ng bahay ang mga kalamnan sa braso ni Soo-hyun ay mas malubhang nasugatan. Pagkatapos ng bendahe hinala ng Fode na ang nangyari kanina ay dahil sa problema sa chip sa katawan ni Soo-hyun. Upang maiwasang mangyari muli ang isang katulad na insidente pinayuhan ng Fode si Soo-hyun na pansamantalang ihinto ang pagsusuot ng prosthetic limbs. Ngunit gusto pa rin ni Soo-hyun na kumapit ng isa pang buwan. Kagabi pala na kuryente si Soo-hyun at nahulog sa lupa. Kaya natuklasan ni Kyung-ho ang kanyang sikreto. Natakot si Soo-hyun na pagkatapos ibunyag ni Kyung-ho ang kanyang sikreto sa lahat hindi na siya mabubuhay na tulad ng isang normal na tao. Hiniling ni Soo-hyun kay Kyung-ho na bigyan siya ng isang buwan. Pagkatapos ng isang buwan automatikong magbibitiw si Soo-hyun.
Ginawa ito ni Soo-hyun dahil gusto niyang gugulin ang kanyang huling buwan sa pagtatrabaho sa airport kasama si Yeorom na mahal niya. Ayaw ni Soo-hyun na malaman ni Yeorom na siya ay may kapansanan. Kinaumagahan isinuot ni Soo-hyun ang kanyang prosthetic limbs at ang relo na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid at nagsuot ng smart suit para magtrabaho sa airport. Nagtrabaho muli sina Soo-hyun at Yeorom. Pero sa pagkakataong ito magkasabay ang pagring ng kanilang mga telepono. Ang tumatawag kay Soo-hyun ay si Yoon-sub. Gustong makilala ni Yoon-sub si Soo-hyun para pag-usapan kagabi. Sa kabilang panig si Yeorom ay nakatanggap ng tawag mula kay Minjung. Si Minjung pala ang nasa likod ni Yeorom. Nang malaman ang tungkol sa relasyon ni Yeorom at Soo-hyun, binyantaan ni Minjung si Yeorom na bigyan siya ng 4 na VIP pass. Kung hindi sasabihin ni Minjung kay Soo-hyun at sa mga kasamahan ni Yeorom kung paano si Yeorom nabuli noong high school, galit na umalis si Yeorom dahil ayaw niyang malaman ni Soo-hyun ang kanyang miserableng nakaraan. Hinanap ni Yeorom si Donggun, ang taong namamahala sa mga pass. Ngunit hindi alam ni Yeorom ang sasabihin. Sa oras na ito sinabi ni Donggun kay Yeorom na siya ang nakatatandang kapatid ni Soo-hyun. Sasabihin na sana ni Donggun si Soo-hyun tungkol sa kanyang katawan nang biglang sumulpot si Soo-hyun sa pintuan. Tinanong ni Soo-hyun si Donggun kung ano ang gusto niyang gawin. Sinamantala ni Donggun ang pagkakataon na tanungin si Yeorom na sa ikawalong huling beses na nakita niya ang profile ni Soo-hyun, sinabi nito na si Soo-hyun ay isang level 1 na may kapansanan. Kaya ba gustong malaman ni Yeorom kung ano ang nakatago sa ilalim ng damit ni Soo-hyun? Nang makita niyang sasabihin ni Donggun kay Yeorom ang kanyang sikreto, biglang hindi napigilan ni Soo-hyun ang kanyang emosyon. Nang manginig ang mga braso ni Soo-hyun, isa-isang nahulog sa lupa ang lahat ng metal na bagay sa kwarto. Sa sandaling ito parehong nagulat sina Donggun at Yeorom sa kanilang nakita. Nang makita ito, mabilis na inalis ni Soo-hyun ang mga metal na bagay mula sa kanyang mga kamay. Niyakap ni Soo-hyun ang braso niya at mabilis na tumakbo palayo. Nakita ni Yeorom ang mga metal na bagay na nakakalat sa lupa at alam niyang may sikreto si Soo-hyun na ayaw niyang malaman ng iba. Sa sandaling ito, hinubad ni Soo-hyun ang kanyang jacket at ibinalot ito sa kanyang braso, tumakbo papasok sa elevator dahil ayaw niyang may makaalam ng kanyang sikreto. Ngunit nang papasok na si Soo-hyun sa elevator, nakita niya ang isang tambak na mga bagay na metal sa kanyang harapan, kaya hindi na siya naglakas loob na pumasok sa elevator. Pagkatapos ay tumakbo siyang mag-isa sa storage room para magtago. Sa sandaling ito ginamit ni Yeorom ang walkie-talkie para tawagan si Soo-hyun, ngunit nanatili siyang tahimik. Siya ay may kapansanan kaya hindi niya alam kung paano siya haharapin. Lubhang hindi komportable si Soo-hyun. Hindi nagtagal, dumating din si Yoon-sub para hanapin si Soo-hyun. Kagabi nakakita si Yoon-sub ng wheelchair sa bahay ni Soo-hyun. Naghinala si Yoon-sub na hindi malusog ang katawan ni Soo-hyun. Gusto ni Soo-hyun na ilihim ito ni Yoon-sub, ngunit mahal din ni Yoon-sub si Yeorom. Ayaw ni Yoon-sub na mahalin ni Yeorom ang isang taong hindi malusog. Naniniwala si Yoon-sub na dapat walang panlilinlang sa pag-ibig. Umaasa siyang magiging tapat si Soo-hyun kay Yeorom. Binigyan ni Yoon-sub si Soo-hyun hanggang sa katapusan ng linggo para sabihin kay Yeorom ang kanyang sikreto. Sa opisina tiningnan ni Yeorom si Soo-hyun na malungkot ang mukha dahil may miserable din itong nakaraan na ayaw niyang malaman ni Soo-hyun. Ngunit sa sandaling ito may nagbanta na sasabihin kay Soo-hyun ang tungkol sa pang-aapi ni Yeorom sa high school. Nang hindi alam ni Yeorom ang gagawin, lumapit si Sok-hun. Inilagay ni Sok-hun ang 4 na VIP pass sa mesa ni Yeorom. Nasa restaurant din pala si Sok-hun noong mga oras na iyon at alam niya ang banta ni Yeorom. Ngunit ngayon ay sinabi ni Sok-hun na kung magpigil si Yeorom, siya ay banta magpakailanman. Umaasa si Sok-hun na makapag-isip ng mabuti si Yeorom at makapagdesisyon. Pagkatapos ay kinuha ni Yeorom ang pass para makita si Minjung. Tuwang-tuwa si Minjung nang makitang mabilis na nakuha ni Yeorom ang pass. Ngunit hindi alam ni Minjung na walang balak si Yeorom na ibigay sa kanya ang pass. Sinabi ni Yeorom kay Minjung na kahit na napakahirap ng panahong nabuli si Yeorom, salamat sa pangangalaga ng kanyang ina, nalampasan ni Yeorom ang panahong iyon. Ngayon ay hindi na natatakot si Yeorom kay Minjung. Pagkatapos sabihin iyon, pinunit ni Yeorom ang 4 na pasa sa kanyang kamay at saka naglakad palayo nang hindi lumilingon.
Nang makauwi si Soo-hyun sinabi niya sa phone na tila alam niya kung bakit nagkakaroon ng kakaibang phenomena ang kanyang katawan. Tinanong ng phone kung ano ang sanhi ng pagkakamali. Agad namang sumagot si Soo-hyun, Yorom pala. Lumabas na ang phenomenon na ito sa unang pagkakataon na nakilala niya si Yorom. Nang maglaon habang lumalalim ang damdamin ni Soo-hyun para kay Yorom, tumaas din ang dalas ng pag-malfunction ng kagamitan ni Soo-hyun. Ngunit ngayon si Soo-hyun ay labis na nagmamahal kay Yorom kaya hindi niya alam kung paano niya ito haharapin sa hinaharap. Noon lang tinawagan ni Yorom si Soo-hyun. Orihinal na sinadya na hindi sagutin ang telepono ngunit ibinigay pa rin sa kanya ng phone ang telepono. Sinabi sa kanya ni Yorom ang nangyari noong umagang iyon. Sabi niya kung ayaw niyang sabihin hindi na niya kailangan. Sigurado si Yorom na may dahilan siya para hindi sabihin. Naunawaan ni Yorom ang damdamin ni Soo-hyun. Sobrang natouch siya nito. Kinabukasan hinayla ni Soo-hyun si Yorom sa rooftop at tinanong siya kung sa tingin niya ay kakaiba siya. Naisip ni Yorom na ang mga tao ay likas na naiiba kaya wala siyang pakialam sa kanyang pagiging kakaiba. Sa oras na ito sinabi ni Soo-hyun kay Yorom na dahil sa kanya kaya siya madalas magkaproblema. Nang marinig ito si Yorom ay napaka-curious. Pero hindi sinabi ni Soo-hyun kung bakit. Itinaas niya lang ang kamay para marahan niyang haplos ang buhok nito. Sa sandaling ito gustong-gusto siyang halikan ni Soo-hyun. Ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Humingi na lang ito ng tawad dito at sana ay mabigyan pa siya nito ng kaunting oras. Sa airport hawak ng isang lalaking may hawak na kutsilyo sa leeg ang isang empleyado ng airport. Si Yorom sa kabila ng panganib ay pinuntahan siya. Ngunit siya ay nilaslas niya. Naputol ang kanyang bag at nahulog sa lupa. Patuloy ang pagtulo ng dugo dito. Nang makita ito ang lahat sa paligid ay labis na natakot. Tiningnan ni Yorom ang kanyang sugat at napaupo sa lupa sa takot. Sa oras na ito ang airport security team ay nasagasaan. Mabilis na napasuko ang lalaking may hawak ng kutsilyo. Si Yorom ay unti-unting nahimate habang tinatawag ni Youngju. Nagmamadaling tinawagan ni Youngjo si Soo-hyun. Nang marinig ni Soo-hyun na nasugatan si Yorom kitang-kita sa mukha niya ang tensyon. Biglang may nakabanggang lalaki kay Soo-hyun dahilan para mahulog ang phone niya sa hagdan. Gusto ni Soo-hyun na yumoko para kunin ito. Pero sinubukan niya ng husto pero hindi niya magawa. Makalipas ang isang segundo nahulog siya mula sa wheelchair. Kinaladkad niya pasulong ang katawan niyang may kapansanan. Pero nasa harap niya ang phone pero parang ang layo. Nang sa wakas ay nakuha na niya ang telepono na pagtanto niyang naka-off ang kabilang linya. Sa bahaging ito nang dumating ang mga medikal na kawani upang gamutin ang sugat ni Yorom sinamantala ng lalaki ang sandali nang ang security guard na si Deki ay nag-ambala upang salakayin siya gamit ang kanyang ulo. Tapos tumakbo yung lalaki. Sa oras na hinabol siya ni Deki sa gate ng airport nakatakas na ang lalaki. Umupo si Soo-hyun sa lupa at tiningnan ang kanyang may kapansanan na katawan sa sobrang sakit. Ang pakiramdam ng magandang pag-ibig ay isang malayong panaginip lamang. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang sugatang katawan sa airport para hanapin si Sokon. Tinanong niya kung sino ang nakasugat kay Yorom. Sinabi ni Sokon na isang babaeng empleyado sa airport ang nakipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Hindi ito tinanggap ng kanyang manliligaw kaya pumunta siya sa airport para takutin siya. Pinuntahan siya ni Yorom kaya nangyari ito. Matapos malaman ang kwento hindi na nagsalita pa si Soo-hyun na pakuyom na lamang ang kanyang kamao at sa kagalit na umalis. Pagkatapos ay pinuntahan ni Soo-hyun ang empleyado upang magtanong tungkol dito. Mula roon nalaman ni Soo-hyun ang tungkol sa dating kasintahan ng empleyado at nalaman ang tungkol sa internet cafe na madalas niyang puntahan. Nang mga oras na iyon nakaupo siya sa internet cafe at masayang naglalaro. Hindi niya namalayan na nalalapit na ang panganib. Paglabas niya ng internet cafe at magsisindi na sana ng sigarilyo biglang may humablot sa suot niyang sando at itinapon sa lupa. Panay ang suntok sa mukha ng taong dumating. Pagkatapos ay dumating ang taong ito at hinawakan siya at binuhat. Sa oras na ito mayabang pa siya at patuloy na nagmumura. Naglabas pa siya ng kutsilyo sa kanyang bulsa at naghanda sa pagkontra. Ngunit hindi siya binigyan ni Soo-hyun ng pagkakataon. Isa pang suntok ang binato ni Soo-hyun sa mukha ng lalaki na ikinatakot niya hanggang sa mamatay siya at tumakbo palayo habang sumisigaw.
Ngunit napaatras pa rin siya at muling binugbog. Pagkatapos ay nakatanggap ang team ng seguridad sa paliparan ng isang tawag sa telepono mula sa isang estranghero. Pagpunta nila sa banyo at pagbukas ng pinto nakita nila ang lalaking nagbanta sa staff ng airport kahapon na brutal na binugbog at itinali doon. Sa oras na ito pumunta si Soo-hyun sa tabi ng kama ni Yoram. Nang makitang nasaktan ang taong mahal niya labis siyang nalungkot. Kinabukasan dinala ang lalaki sa himpilan ng pulisya. Dumating din si Yoram upang makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya. Nakita ng lalaki si Yoram at binigyan siya ng isang masamang ngiti na labis na natakot sa kanya. Kaagad inabot ni Soo-hyun at itinulak si Yoram sa isang tabi upang protektahan siya. Matapos makita ng lalaki si Soo-hyun ay agad niyang nakilala si Soo-hyun na siyang nakabangga sa kanya kahapon. Kaya agad na napayuko ang lalaki sa takot. Bago umalis na alala ng lalaki ang pangalan ni Soo-hyun. Hindi alam ni Soo-hyun na ang lalaking ito ay magdadala sa kanya ng problema sa hinaharap. Sa kabilang banda ang amo ng lalaki ay si Rowoon. Pinuntahan niya si Donggun at gusto niyang aipiyansa ni Donggun ang kanyang junior. Ngunit agad na tumanggi si Donggun. Tapos na curious si Rowoon dahil ang nakabangga sa junior niya ay nagngangalang Soo-hyun. Ipinaalala nito kay Rowoon ang nakababatang kapatid ni Donggun na naaksidente na tila pinangalanan ding Soo-hyun. Sa sandaling ito biglang nakaramdam ng kaba si Donggun. Panay ang tanggi niya dito. Pinayuhan ni Donggun si Rowoon na pamahalaan ng maayos ang kanyang mga junior. Nang umalis si Donggun sinimulan ni Rowoon na imbestigahan si Soo-hyun. Hindi pa rin alam ni Soo-hyun na tinutukan siya ng isang grupo ng mga masasamang tao dahil pinoprotektahan niya ang kanyang kasintahan. Isang aksidente ang labis na ikinadismaya ni Soo-hyun sa kanyang kapatid dahil sa oras na iyon nakita ng kapatid si Soo-hyun na nakahandusay sa lupa hingal na hingal ngunit tumakas pa rin. Sa totoo lang hindi alam ni Soo-hyun na hindi makakatakas si Donggun. Nahuli pa rin siya ng grupo ni Rowoon. Lumabas na si Donggun ay may ebidensya ng mga krimen ni Rowoon sa kanyang mga kamay. Nakita ni Soo-hyun na kinuha ng mga subordinate ni Rowoon si Donggun dahil gusto nilang ibigay ni Donggun ang ebidensya. Ngunit ang disk na may ebidensya ay naiwan sa kung saan nahulog ang mga bituin. Ibinigay ito ng may-ari kay Soo-hyun. Hinanap ni Soo-hyun ang kanyang kapatid para ibigay ang ebidensyang disk na naging sanhi ng aksidente. Pagkatapos ay hiniling ni Rowoon kay Donggun na ibigay ang disk na naglalaman ng ebidensya ngunit sinabi ni Donggun na nawala ang disk. Galit na sinampal ni Rowoon si Donggun. Pagkatapos ay binyantaan ni Rowoon si Donggun kasama si Soo-hyun na malubhang nasugatan at malapit ng mamatay. Upang maprotektahan ang nakababatang kapatid nakiusap si Donggun kay Rowoon na huwag saktan ang kanyang nakababatang kapatid. Makalipas ang 12 taon si Donggun ay naging tagapamahala ng pagpapatakbo ng paliparan. Pumunta si Donggun sa airport para magtrabaho kay Rowoon. Ngunit bigla niyang nakilala si Soo-hyun na doon din nagtatrabaho. Natakot si Donggun na baka mahuli si Soo-hyun dito at malagay sa panganib. Kaya sinadya niyang magsalita ng mga masasakit na salita. Noong araw na iyon biglang nag-malfunction ang device sa mga kamay ni Soo-hyun. Laking gulat ni Donggun nang makita niya ito. Pagkatapos ay nag-isip si Donggun ng paraan para mawala si Soo-hyun. Pumunta si Donggun upang makita ang pinuno ng pangkat ng seguridad sa paliparan na si Kyung-ho at ginamit ang dahilan na si Soo-hyun ay may suot na magnetic device sa kanyang kamay na makakaapekto sa mga makina sa paliparan upang hilingin kay Kyung-ho na hayaan si Soo-hyun na umalis. Kinabukasan pumunta sina Kyung-ho at Soo-kwon kay Soo-hyun. Inatasan nila si Soo-hyun na magtrabaho sa ibang lugar. Natarante ito kay Soo-hyun. Noon lang biglang sumulpot si Donggun. Napagtanto ni Soo-hyun na ang kanyang paglipat ay may kaugnayan kay Donggun. Hiniling ni Soo-hyun na kausapin si Donggun ng pribado. Sinabi ni Soo-hyun na kung ayaw ni Donggun na makita si Soo-hyun na ganoon bakit hindi nag-resign si Donggun. Sinabi ni Donggun na mayroong ilang mga tao na nagpaplano ng isang mapanganib na plano at siya ay isang maliit na bahagi lamang ng laro. Inaasahan ni Donggun na aalis si Soo-hyun bago siya masaktan. Hindi maintindihan ni Soo-hyun ang mga salita ni Donggun. Hindi nagtagal nagpatrolya si Soo-hyun sa airport at nakita si Donggun na may kausap na lalaki. Nang makita niya ng malinaw ang mukha ng lalaki na pagtanto ni Soo-hyun na ang lalaki ang bumugbog kay Donggun noong taong iyon.
Hindi maintindihan ni Soo-hyun kung bakit nakaupo si Dong-gun sa lalaking iyon. Pumunta si Soo-hyun kay Dong-gun para magtanong. Orihinal na inakala ni Soo-hyun na si Dong-gun ay nagkasala sa nakaraan at hindi siya nang ahas na harapin siya, ngunit sa katotohanan ito ay dahil sa mga taong iyon. Dahil dito ay lalong hindi maintindihan ni Soo-hyun si Dong-gun. Ngunit malamig na binalaan ni Dong-gun si Soo-hyun. Inaasahan ni Dong-gun na mawala si Soo-hyun sa paningin ni Dong-gun. Tumingin si Soo-hyun kay Roon nang hindi alam na ang lalaking nang asar kay Yoram noon ay junior ni Roon. Nang gabing iyon magkasamang umuwi sina Soo-hyun at Yoram. Habang nasa daan ay masayang magkahawak kamay ang dalawa. Naglagay ng halik si Soo-hyun sa labi ni Yoram. Balak niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang katawan, kaya inimbitahan ni Soo-hyun si Yoram sa kanyang bahay. Sinabi ni Soo-hyun kay Yoram na tumalikod habang nag-iisa siyang pumasok sa silid. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang jacket at sando at dahan-daang tumalikod. Sinabi ni Soo-hyun na maaaring tumalikod na si Yoram. Naisip ni Yoram na gusto ni Soo-hyun na makasama pa siya. Siya ay labis na kinabahan at nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Ngunit nang lumingon siya, natigilan siya sa eksenang nasa harapan niya at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sinabi ni Soo-hyun na ito ang kanyang sikreto. Para maibsan ang kanyang stress, patuloy na umiinom ng tubig si Yoram. Nang matapos si Soo-hyun na magpalit at lumabas, tinanong niya si Yoram kung maaari niyang tanggapin ang kanyang katawan ng ganito. Bagamat walang sinabi si Yoram, nakalimutan niyang ibaba ang baso ng tubig bago umalis. Halatang hindi pa rin naitago ni Yoram ang pagkagulat. Ngunit nang lumabas si Yoram, biglang natuklasan ni Soo-hyun na siya ay may nosebleed. Hindi niya alam iyon dahil nasugatan na ang braso niya noon at madalas siyang gumamit ng prosthetic na braso. Ang kanyang kanang braso ay ngayon ay matinding pasa. Kinabukasan nakita ni Yoram si Soo-hyun na malungkot na nakaupo sa upuan. Kaya hinawakan niya ang kamay niya. Pagkatapos ay hinayla siya nito sa desyerto na pasilyo. Pagkatapos ay tinulak siya nito sa pader. Sa oras na ito si Soo-hyun ay labis na kinakabahan. Sinabi ni Yoram kay Soo-hyun na pagkatapos umuwi kahapon naisip niya ito buong gabi. Handa siyang tanggapin ang lahat mula sa kanya. Handa siyang ibigay sa kanya ang kanyang pagmamahal. Sa oras na ito naantig si Soo-hyun sa mga sinabi ni Yoram. Tumalikod siya at idiniin siya sa pader. Sa oras na ito tumingin siya sa kanya ng madamdamin na mga mata. Niyakap ng dalawa ng mahigpit ang isa't isa para maramdaman ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sa kabilang banda, sobrang nalungkot dahil ngayon lang niya natanggap ang ulat ng health check ni Soo-hyun. Natuklasan niya na ang mga kalamnan ng braso ni Soo-hyun ay malubhang nahawahan. Kaya kinailangan silang suriing mabuti ni Soo-hyun. Kaya tinawagan ng phone si Soo-hyun at sinabihan siyang bumalik, ngunit tumanggi siya. Okay naman daw si Soo-hyun kaya hindi na kailangan pang mag-check, tapos pinatay na niya yung phone niya. Nang gabing iyon magkasamang lumabas si Soo-hyun, Yoram at ang kanilang mga kasamahan para maghapunan. Umupo si Soo-hyun sa sofa na parang batang nanonood kay Yoram na naglalaro. Lubhang masaya. Pero maya-maya lang ay patuloy na dumudugo ang kanyang nosebleed. Kaya dali-dali siyang pumasok sa banyo para maghilamos. Sa hindi inaasahang pagkakataon nakita niyang kumalat na sa leeg ang mga pasa sa kanyang mga kamay. Ang payo ng Fode ay nagpaunawa sa kanya ng kabigatan ng problema. Pagkabalik, tinanong ni Yoram si Soo-hyun kung gusto niyang sumama sa kanya sa darating na bakasyon. Sa pagkakataong ito ay nakatingin lang si Soo-hyun kay Yoram nang hindi sumasagot dahil hindi niya alam kung kaya pa niyang mabuhay hanggang doon. Niyakap niya ito ng mahigpit, ngunit puno ng pag-aalala ang puso niya. Pag-uwi nila, pinuntahan ng Fode si Yoram at sinabi sa kanya ang tungkol sa kondisyon ng kalusugan ni Soo-hyun. Inaasahan ng doktor na mahikayat ni Yoram si Soo-hyun na mabilis na pumayag sa paggamot. Pagkaalis ng doktor, sobrang kawawa si Yoram. Kinabukasan, pinapunta sina Yoram at Soo-hyun ng kanilang mga nakatataas sa supermarket para bumili ng mga gamit. Pagkasakay sa kotse, tinanong ni Yoram si Soo-hyun kung okay lang siya. Hindi niya ito hinayaang gawin ito kapag may dalang gamit. Dala niya ang lahat ng mga bagong binili niyang gamit sa sasakyan mag-isa. Dahil dito hindi maintindihan ni Soo-hyun. Pagbalik ng dalawa sa opisina, nagduda si Soo-hyun sa kakaibang ugali ni Yoram. Tinanong ni Soo-hyun si Yoram kung nakilala niya ang Fode.
Nang paulit-ulit na nagtanong si Suyon, kailangang sabihin sa kanya ni Yorom ang sinabi sa kanya ng Fode kahapon. Umaasa siya na maaari niyang alisin ang mga makina sa kanyang katawan upang unti-unting gumaling ang kanyang katawan. Ngunit sa sandaling ito biglang nagalit si Suyon at sinabihan siyang tumigil na sa pagsasalita. Tapos galit na umalis si Suyon. Sumunod na kilala niya ang Fode. Sinabi ng Fode kay Suyon na kailangan niyang tanggalin ang lahat ng makina sa kanyang katawan. Maaaring ilagay sa panganib ang kanyang buhay ang pagkawala ng pinakamahusay na oras ng paggamot. Ngunit ayaw ni Suyon ng paggamot. Gusto niyang mamuhay ng normal. Ayaw niyang tumira sa wheelchair. Pagkasabi nun ay lumabas na siya. Ngunit muli siyang nag-nosebleed. Pag alis niya hindi niya alam na sa malayo ay may nakasunod sa kanya na nakaitim na damit. Tumakbo si Suyon sa park mag-isa. Biglang sumilay ang maliwanag na liwanag sa mukha niya. Huminto ang dalawang sasakyan sa tapat ng kinauupuan niya. Pagkatapos ay isang grupo ng mga thug na may mga stick ang lumabas. Sa pagkakataong ito lumapit si Rowan. Gusto niyang turuan ng leksyon si Suyon. Sabi ni Rowan kay Suyon, I heard that not long ago tinuruan mo ng leksyon ang mga junior ko, diba? Gusto kong malaman kung paano mo ito ginawa. Ipakita mo sa akin ang iyong kakayahan. Pagkatapos ay dumating ang isang grupo ng mga tao na may dalang patpat at pinalibutan si Suyon. Hindi nagtagal si Suyon ay binugbog sa lupa. Pero hindi alam ng mga masasamang tao na ngayon lang hindi umatake si Suyon. Dahil natatakot siyang bugbugin sila hanggang mamatay. Sa pagharap sa kasalukuyang sitwasyon hindi na nakapagpigil si Suyon at humawak ng kahoy na patpat. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kamay para mabali ito. Pagkatapos ay hinawakan ni Suyon ang kwelyo ng isa sa kanila at inihagis ito sa malayo. Pagkatapos ay sinipa ni Suyon ang isa pa sa ere. Ang eksenang ito ay labis na natakot sa grupo ng mga tao. Dumiretso si Suyon kay Rowan at sinabing, gusto mo ulit akong batukan. Galit na galit si Rowan. Pagkabalik ni Yorom at nakita si Suyon na nasugatan, labis siyang nag-alala. Nag-aalala siya at gusto niyang dalhin siya sa ospital. Pero sabi niya ayos lang siya. Pagkatapos ay hinatid ni Yorom si Suyon sa bahay. Maingat niyang ginamo ang sugat nito. Biglang gusto ni Suyon na magkaroon ng babaeng ito habang buhay. Biglang tinanong ni Suyon si Yorom kung gusto niya dito matulog. Napahiya si Yorom at hindi alam ang gagawin. Pagkatapos ay dali-dali niyang kinuha ang mga gamit niya at umalis. Ngunit nang makarating na siya sa pinto ay tumalikod siya. Hinalikan niya si Suyon sa pisngi at nag-goodnight. Sa pagkakataong ito sobrang saya ang naramdaman ni Suyon. Sa kabilang banda galit na tinawag ni Rowan si Dongjon at tinanong si Dongjon kung ano ang nangyayari kay Suyon. Ayaw ni Dongjon na madamay dito ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya sabi niya hindi niya kilala si Suyon. Pagkasabi nun ay ibinaba na ni Dongjon ang telepono. Nakita ni Rowan na marami sa kanyang mga junior ang nasugatan at ang kanyang pinakamamahal na sasakyan ay napinsala ng husto. Kaya nangako siyang magbabayad ng mahal si Suyon. Nakatayo sa harap ng salamin tiningnan ni Suyon ang kanyang mahigpit na nahawa ang braso. Alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay. Pero para makita niya ang taong mahal niya araw-araw itinaya niya pa rin ang kanyang buhay para magtrabaho sa airport. Pero hindi nagtagal unti-unti siyang nawalan ng malay. Patuloy ang pag-agos ng kanyang nosebleed. Iminungkahi ni Yorom na pumunta siya sa ospital. Pero sinabi niya pa rin na ayos lang siya. Pagkatapos ay dali-dali siyang pumunta sa banyo para hugasan ang dugo. Labis na nag-aalala si Yorom sa labas. Biglang may pumasok na grupo ng mga tao sa loob at pinalibutan si Suyon. Malinaw na pumunta sila rito para makipag-away sa kanya. Sa oras na ito naglakad ang pinuno sa harap ni Suyon. Nakilala siya ni Suyon bilang ang sumaksak kay Yorom sa airport. Ipinagmamalaki niya sa harap ni Suyon na siya ay may mabuting amo. Ang amo ay hindi lamang sumulat ng piyansa para sa kanya ngunit nagbayad din para sa kanyang paglaya. Hindi nagtagal ay pinakawalan siya. Sa oras na ito nakita ni Yorom na nasa panganib si Suyon at nagmamadaling hinanap ang airport security team. Pero pagdating nila wala na si Suyon. Pagkatapos ay kinuha nila ang camera at nakita ang lokasyon ni Suyon. Kaya bumaba ang security team sa underground parking lot para pigilan ng mga estranghero na kunin si Suyon. Ngunit lumabas si Suyon at sinabihan si Deki na huwag silang pigilan.
Natakot si Suyon dahil marami siyang masasaktan na tao. Ngunit pinilit ni Deki na huwag sumama si Suyon sa iba. Habang nagpupumilit ang dalawang panig, hiniling ni Kyung-ho na umalis ang lahat sa security team. Kakasabi lang pala ni Kyung-ho kay Dong-gian tungkol kay Suyon. Sabi ni Dong-gian na paalisan si Suyon kasama yung iba. Nangako si Dong-gian na babawiin niya si Suyon. Hinayaan ni Suyon ang iba na dalhin siya sa isang abandonadong kagubatan. Matapos matanggap ang balita, sumugod si Dong-gian dito. Umaasa si Dong-gian na mapatawad ni Rowoon ang kanyang nakababatang kapatid. Pero pinilit ni Rowoon na patayin si Suyon. Walang choice si Dong-gian kundi sabihin kay Rowoon na kung ayaw niyang may palabas sa lahat ang tape noong 12 years ago, dapat niyang palayain si Suyon. Naisip ni Rowoon na nawala ang tape ni Dong-gian. Ngayong alam na niya ang totoo, galit na galit si Rowoon. Sa sobrang galit ni Rowoon ay sinuntok niya si Dong-gian at napatumba. Nakita ni Suyon ang eksenang ito at nagsimulang lumaban sa mga masasamang tao. Sa sandaling ito nawalan ng malay si Dong-gian na may dalang patpat. Gustong iligtas ni Suyon ang kanyang kapatid, ngunit pinigilan siya ng mga masasamang tao. Tapos inilabas ni Rowoon si Dong-gian. Sinabihan ni Rowoon ang kanyang mga tauhan na itapon si Dong-gian sa dagat. Ang eksenang ito ay nakita ni Deki. Tapos nag-drive na si Rowoon. Sa oras na ito si Suyon ay nakikipaglaban pa rin mag-isa sa pabrika kasama ang mga masasamang tao. Ipinakita ni Suyon ang kanyang superior na kakayahan sa pakikipaglaban. Isa-isa niyang pinatumba. Takot na takot ang lalaking nanakit kay Yorom kaya hindi niya alam ang gagawin. Binuksan niya ang pinto para tumakas. Ngunit sa sandaling ito dumating si Deki at matagumpay siyang nakontrol. Sa oras na ito binuksan ni Suyon ang pinto. Itinulak niya lang ito ng malakas. At agad na lumipad palabas ang mabigat na bakal na pinto. Nang makita ang mga tulisan na nakahiga ng hindi kumikibo at masakit sa kanyang harapan, labis na nagulat si Deki. Pinuntahan ni Suyon ang lalaking nakasugat kay Yorom at binuhat ito gamit ang isang kamay. Tinanong siya ni Suyon kung alam niya kung saan dinala ni Rowoon si Dong-gian. Sa oras na ito dinala si Dong-gian sa dalampasigan. Nang makalabas na ng sasakyan ang mga magnanakaw ay hinatid ni Deki si Suyon. Nakita ito ng mga tulisan at mabilis na binuksan ang ball para kumuha ng mga patpat. Nang maglakad sila patungo kay Suyon, nakita ni Dong-gian si Suyon sa harapan. Naalala ni Dong-gian ang eksena kung saan iniligtas siya ni Suyon noon. This time ayaw ni Dong-gian na malagay sa panganib si Suyon dahil sa kanya. Kaya dali-dali siyang gumapang papunta sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan at dumiretso sa mga tulisan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang nataman ng sasakyan ang mga tulisan, inilagay pa nito sa panganib si Dong-gian. Kaya lang nakasabit ang sasakyan sa dalampasigan at anumang oras ay maaaring mahulog. Akmang mahuhulog na ang sasakyan ay biglang sumulpot si Suyon. Lahat ng tao sa paligid ay napatingin kay Suyon na nagtataka. Dahil ginagamit niya ang isang braso para hilahin ang sasakyan, sinubukan niyang hilahin ang sasakyan sa pampang. Pero dahil nasugatan siya, kahit anong pilit niya hindi niya magawa. Ayaw idamay ni Dong-gian ang kanyang nakababatang kapatid kaya sumigaw ito ng malakas, "Bitawan mo, Suyon. Hayaan mo na." Sinubukan ni Suyon na tiisin ang sakit at tumangging bumitaw. Kaya lang hinailan na ni Suyon ang sasakyan sa pampang. Nang makita ni Suyon na wala na sa panganib si Dong-gian ay may ngiti sa kanyang mukha na nababalot ng pawis at luha. Dahil nakita ni Suyon si Dong-gian para iligtas siya. Pinatunayan nito na may malasakit pa rin si Dong-gian sa kanya. Ngunit nang bumalik si Suyon, pagod na pagod ang kanyang katawan. Nakita ni Yorom si Suyon sa harapan niya at sumugod siya. Hindi na nakatiis si Suyon at lumuhad. Nang mahimatay si Suyon, tumakbo si Yorom para yakapin siya. Nakita ni Yorom si Suyon na may malubhang karamdaman at nadurog ang puso. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang bag at naglabas ng isang elektronikong aparato at naalala ang sinabi ng Fode, dapat na huminto si Suyon upang patuloy na mabuhay si Suyon. Maaaring ihinto ng device na ito ang mga makina sa katawan ni Suyon. Ngunit sa oras na ito siya ay lubhang nag-aalangan at wala siyang magawa. Kinabukasan pagkagising ni Suyon, nakita niya si Yorom na nakahiga sa tabi niya. Alam niyang buong magdamag siyang inalagaan nito. Isang masayang ngiti ang biglang sumilay sa kanyang mukha. Pagkagising naghanda si Yorom ng almusal para kay Suyon.
Ngunit nakita niyang tumanggi itong tanggalin ang support machine. Sobrang awkward ng pakiramdam niya. Ang buhay na pinili niya, pwede bang pigilan ito ng iba? Pagkatapos pumasok sa trabaho, pinuntahan ni Sokon si Yorom at sinabi sa kanya na si Suyon ay nagsumite ng resignation. Sa oras na ito, masama ang pakiramdam ni Yorom. Bigla niyang hindi napigil ang mapaluha. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi na niya makikita si Suyon. Pagkatapos ay pinuntahan ni Yorom si Suyon at tinanong siya kung bakit siya nagbitiw. Inaasahan din niya na maaaring alisin ni Suyon ang makina upang gamutin ang kanyang karamdaman. Payag siyang maging braso at binti ni Suyon. Umaasa lang siya na hindi siya nito pababayaan. Gayunpaman, mas gugustuhin ni Suyon na mamatay kaysa tanggalin ang makina. Napaiyak nitong si Yorom. Kinaumagahan nagising si Yorom at nakita niya si Suyon na mahimbing na natutulog. Para ipagpatuloy niya ang buhay, dahan-dahan siyang bumangon at inilabas ang device na ibinigay sa kanya ni Fode. Habang nag-aalinlangan si Yorom na may luha sa mga mata, biglang nagising si Suyon at hinawakan ang kamay niya. Sinabi ni Yorom kay Suyon na kailangan niyang mabuhay. Sa oras na ito, hindi na pinigilan ni Suyon si Yorom. Tapos yumoko si Yorom at binigyan ng masayang halik si Suyon. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1 taon. Si Yorom ay nagtatrabaho sa airport at bigla niyang napansin ang ilang mga naglilinis na babae na nag-uusap. Kaya pumunta si Yorom para magtanong. Ngayon lang pala may nanggugulo. Sinubukan silang pigilan ng isang binata dahilan para ma-deform ang bakal. Labis na nasasabik si Yorom matapos itong marinig dahil alam niyang ang tanging makakagawa nito ay si Suyon. Kaya naman tumakbo agad si Yorom para tingnan kung saan-saan. Isang robot sa paglilinis ang nakakuha ng atensyon ni Yorom. Nang makita ang pamilyar na likod, labis na nasasabik si Yorom kaya napaluha siya. Nang lumingon si Suyon, napagtanto ni Yorom na ito na pala ang taong hinihintay niya. Sa oras na ito, parehong umiiyak at natatawa si Yorom habang tumatakbo patungo kay Suyon. Pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit at naramdaman ang kagandahan ng kaligayahan. Kahit na ang kanilang pag-ibig ay dumaan sa maraming paghihirap, ang mga nasa pag-ibig ay tiyak na magsasama-sama. Sana makahanap ka rin ng true love gaya ni Suyon at Yorom.